Right, magandang hapon. Good news kung makikita natin dito sa series ng balita. Iba't ibang media binalita na rin dito sa Rappler 2 hours ago. Dito sa Manila Times 56 minutes ago. ABS-CBN actually nauna. Okay. Inquirer, ayan, 2 hours. CNN Philippines. And even Philippine News Agency. Wala pala, 4 days yan. Anyways, dito muna tayo sa ito na lang, CNN Philippines. Kasi wala pa sa TV at radio. Dito pa lang sa sa online, no. So base dito, kikita natin just now, Commissioner and George Garcia, sabi niya dito, COMELEC disqualified Smartmatic from participating in all COMELEC procurement. Ibig sabihin yung bidding yan. According kay Garcia, yung decision na i-disqualify ay wala raw kinalaman doon sa dito sa petition na final nila Eliseo, former Secretary Eliseo, doon sa pag-disqualify doon nga dito sa Smartmatic. So wala daw kinalaman, sabi niya. At ayon nga sa kanya, kay Chairman Garcia, sabi niya, we have to maintain the integrity of our electoral process para sa bayan. Yun ang kanyang tweet, At gaya ng sinabi natin, wala raw kinalaman yung allegation or yung petition ng grupo ni General Rio Eliseo. Ang tanong natin dyan, saan siya bumase kaya? From the side naman ng Smartmatic, sabi nila, profound disappointment in decision made by the commissions on election to disqualify Smartmatic from bidding on 2025 contract for election technology. Smartmatic, sabi niya, maintain that it has consistently adhered to all procurement processing during biddings and contract execution. Ayon pa sa kanila, 20-year history na raw ang kanilang company. Kung meron talaga silang company, yung machines naman nila ay hindi naman sa kanila. At hindi pa raw sila na indict sa United States or any other country. We urge COMELEC officials to conduct this search independently and to show the public any indictment against Smartmatic. We are confident there is no such indictment in the United States. Ayun nga, ito kasi syempre may issue yung tungkol kay Andres Bautista, doon sa bribery sa ginawa ng Smartmatic. So tinanong ang COMELEC kung pwede pa daw mag-appeal ng decision or appeal ang Smartmatic. Sabi ni Garcia, yung decision ay immediately executory unless restrained. Sino magre-restrained? Baka meron silang ipapadala na kunwari magre-restrained, Mahirap po sabihin kung ano dapat remedy nila. It's for their lawyers to decide. Smartmatic has been of course, since 2010, kaya tama na yan. So, bago nung decision ng COMELEC na ito, sabi ng COMELEC, meron silang at least 5 companies na expected na mag-submit ng kanilang bidding application, at 18 billion contract for the new automated election systems. So, titignan natin yan. So far, hindi pa naman pinapangalanan ng COMELEC kung sino yung 4 or 5 na ata ngayon,
Hindi pa nila pinapangalanan, pero dito, while this one is still September 18, titignan natin merong 4 dito na mention, ano. Although ito ay na-disqualify na ngayon itong Smartmatic na to. So far meron tayong Dominion, Pivot International at Miro Systems. Yung dalawa, kasi 5. Yung updated na bilang ng magpa-participate sa bidding ay 5 raw ayon sa Comelec. Hindi pa nga lang nila pinapangalanan, pero ito yung ating napag-alaman: Dominion Voting, Pivot International at Miro Systems. Although kailangan din nating bantayan itong Dominion Voting na ito, kasi may mga controversial issue ng fraud na kinasuhan din itong Dominion sa US, kasi ito ay malawak ang ginagamit din sa United States, ano ho. At ito palang Dominion Voting na ito ay pinaniniwalaan particular ni Donald Trump, ano, na magkasabwat or parehas sila ng machine, ano, dahil ayon kay Trump, ayon kay Trump, ang mga machines daw ng Dominion ay developed daw by Smartmatic, which we know naman na ang mga machines ng Smartmatic ay hindi naman mismo Smartmatic ang gumawa niyan. So dito makikita natin na ang Smartmatic at Dominion ay parang sister company or magkasabwat. Ito po ay ayon kay Donald Trump. While ang Miro Systems naman ay pag-aari, pag-aari ng Korea. Ayan, so meron tayong mga pagpipilian, yung Pivot International at itong Miro Systems, and malalaman pa natin yung iba, ano. So in the meantime, maging mapanuri pa rin tayo dito, bagamat ito ay good news kasi na disqualify na. Good news, pero titignan pa rin natin yung maipapalit dito na mananalo.